Mandaw. Bigyan ng presence of mind ang ating tagapagtula o ang ating guro ngayong araw na si Pilipino Moira. At naway makinig ang lahat kayo sa pagtatalakay. Okay, so bago kayo umupuan, pakitulog muna na ng basura sa ilalim ng inyong at maaari na kayo umupo. Muli, magandang hapon, grade 9 Sapphire. Magandang hapon po, Pilipino Moira. Okay, kumusta kayo ngayong hapon? Okay lang po. Bakit mukhang hindi kayo energetic ngayong hapon ng Pilipino Elementor? Okay lang po. Yan, dapat ang energy ninyo ngayong hapon. Ngayon, i-check ko yung attendance. Mahilipan ba sa unang hanay? Wala po. Pangalawang hanay? Wala po. Pangatlong hanay? Wala po. Pang-apat na hanay? Wala po. Okay, mabuti naman kung gano'n. Ngayon ay, meron akong inihandang alituntunin ngayong hapon. Maaari ba yung basahin ng sabay-sabay? Makinig ng mabuti sa guro. Magtaas ng kamay bago sumagot. Magpakita ng paglalas sa isa't isa. Okay, inaasahan ko na susundin ninyo ang bawat alituntunin natin ngayong hapon upang magkaroon tayo ng matutundaan ng ating step. Ngayon ay, bilang pagbabalik tanaw ng nakaraang pagkikita, ano na ulit ang ating hinalakay? Bining-bining na Char? Ang kinalakal po natin ng nakarang pagkikita ay ang katangian ng panitikan sa iba't ibang panahon. Tama, ito ang katangian at kalagayan ng panitikan sa iba't ibang panahon. Kaya naman ngayong hapon ay dadako na tayo sa ating panibagong paksa na may kinalaman din sa panitikan. Ngunit bago ang lahat ay may inihanda ako laro para sa inyo. Ito ay pinamagatang Pinoy Enyo. Sa ating pinapakatatalas na isipan ang mananatili. Ang tanong, matalas ba ang iyong isipan? Okay, titignan natin yan mamaya. Makinig ng mabuti class sa panito, hahatiin ang klase sa dalawang pangkat. Ito ang unang pangkat at pangalawang pangkat. At pipili kayo ng tig-dalawang representante bawat pangkat upang maglaro dito sa harapan. At bibigyan lamang kayo ng 2 minuto sa pagtula ng mga salita. Okay, so saan ba ang mga representante ng una at pangalawang pangkat? Okay, so ang unang pangkat natapos sila sa loob lamang na 3 segundo. Palakpakan natin. Ngayon, ang pangalawang pangkat naman natapos sa loob ng 20 segundo. Palakpakan natin. Pero mas maraming nakulaan ang unang pangkat kaysa pangalawang pangkat. Kaya naman palakpakan natin ang bawat isa. Talagang matalino talaga ang section na ito. Ngayon, class. Sa ano yung napansin sa ating naging laro? Ang mga salita na iyon. Tama, ito ay may kinalaman sa ating paksang pag-aaralan natin ngayong hapon ng panitikan. Ito yung mga salita na ating ginagamit sa kasalukuyan. Dahil ang ating pag-aaralan ngayong hapon ay tungkol sa panitikan, pasalindila, pasalinsulat at pasalintroniko. Ngunit bago yan ay alamin muna natin ang ating layunin ngayong hapon. Maaari ko ba ito basahin ng sabay-sabay? Nauna
isang pinakamahalagang bahagi ng katawan ng isang tao. Ang pamamaraan sa Sandilatas ay nilikha at gumaganap ayon na rin sa pangangailangan ng mga tao na ay preserba o manatili ang kanilang kultura, tradisyon at paniniwala doon. Ang mga pamananalitan nito ay may mga saloobin, prinsipyo at ugalian na iinubay ng lumipin sa kanyang paglalakbay sa mundo. Kapag sinasabi natin nipiklas, ito yung isang angkal. Isang angkal ay halimbawa ng isang mga angkal ng mga dato o maharika. Basahin ng sabay-sabay. Ang pasalindila ay ang paraan ng pagsasabi ng panitikan sa dila at bibig ng tao. Nagsimula noon pa sa ating ninuno na hindi marunong magsulat, kaya binibigkas ng mga awit, tula, kwento at iba pa. So, ulit-ulit nilang pinapakinggan ang mga tula, awit, nobela hanggang itanitla ito sa kanilang isipan. Sapagkat ang ginagamit doon ay ang panitika pasalindila o ang pagsasalita. At ito din ay, kadalasan ay nagtitipon-tipon sila ang ating mga ninuno upang pakinggan muli ang mga awit, tula, kwento. At sa palagian nilang makikinig at pagsasalita ay naipasa o naisalin ito sa sunod na henerasyon. Masayon sabay-sabay. Mabayagin na arogante ang pamamaraan ito ay nahati sa mga anyong pagkaitigan na tayong bayan, sami-sami, sa lawikain, bugtong, kalasipan, kasabihan, at mga kwentong tungkol sa pinagmulan ng ibig na pinaniniwalaan na tatalay ang pinakamaganda at pinakasofistikado paglalarawan ng mga ganap na nakutuo kaalaman at karunungan ng isang kultura. Okay, tunay na ang ating pasalindila ay binubuo ng mga katutubong kultura at kaalaman kung saan ating kung dapat ipreserba at panatilihin para sa mga susunod pang henerasyon. Ngayon, pero mga uri ang mga pasalindilakas. Ang una ay ito ay tungkol sa mahabang tulang pasalaysay na tumatalakay sa kaganihan ng pangunahing tauhan. At ito din ang naglalaman ng mga hindi kapaniwaniwalang pangyayari. Halimbawa ay ang Agulang-ang. Sino ang pamilyar sa epiko ng Agulang-ang? Kayong lahat. Ito yung tungkol sa kabayanihan at katapangan ng ang kung saan pinatay niyang mga negro na pumatay sa kanyang ama. Kaya naman ay kalaunay naging asawa siya ni Enes Canoyan at sa huling bahagi ng Pentoclas ay kinain siya ng isang isda, Bertakal. Ngunit ang kanyang labi ay nakita ng isang maninisid at sa tulong ng kanyang aso, tandang at ni Enes Canoyan, nabuhay siya muli. Diba, hindi ka panipaniwala na kung namatay ka lang tapos mabubuhay ka muli. Ngayon ang Maragtas. So, ang Maragtas class ay epiko ng galing sa panay kung saan ito ay tungkol sa 10 maliit, mararangal at magtatapang ng lato. Ito ay kasisay ng ilang paglalakbay mula Bruneo patungo sa isla ng Panay. At ito din ay isa sa mga pinagmamalaki ng mga tagapanay. At ang panghuli ay Put Up Anim. Ito ang dalawang epiko na mula sa mga ito. Pangalawa ang kasabihan. Pignasin ang maganda sa pagpuna ng mahito yung kilos ng kabataan. Ito yung mga kasabihan na sinasabi ng ating mga magtatanda na madaling maunawaan natin. Halimbawa lamang ang katamaran ay kapatid ng kabutuhan. Tunay nga naman na kapag wala tayong pambili ng pet, at yung pambili ng mga kagamitan na kagaya lamang na mga pagkakita na sa pagkain o hindi kaya mga bagay na kinakain na ating ginagamit sa ating kinakain araw-araw ay nagkakaroon tayo na hindi nourishment o hindi balance ng ating katawan dahil wala tayong hindi malusog ang ating pangatawan. Ang pangatlo ang puso at mapilaan ang paglalarawan. Halimbawa ay isang rey na maraming mata na sa gitna ang mga espada. Ang sagot ay Linya. Okay, so alam ko na marami kayong baon ngayong hapon ng mga buto. Kaya maaari niyo ba itong ibahagi sa ating klase? Kung walang magbabahagi,
mamimili ako sa Wheel of Names. Ang una ay bukas ang palad. Okay. Bukas ang palad. Tama. Pangalawa ay balik harap. Balik harap. Balik harap. Balik harap. Nagdadalawang isip. Hindi din. Balik harap. Hindi niyo ba ito alam? Kuya JD. Okay, so ibig sabihin ng balik harap ay mabuti ang makikitungo mo sa kanyang harapan, ngunit taksil ka sa harapan. Okay, so ang pangatlo ay kahiramang suklay. Kapatid. Tama. At ang pang-apat ay kapilas ng buhay. Kapilas ng buhay. Okay, tama. Ang pang-anim ay ang Pangiting Bayan. Ang Pangiting Bayan ay nagpapakilala ng iba't ibang pamumuhay o ugaling ng isulat at ugaling ng tao. Ganito ang mga halimbawa. Leron-leron sinta, kahit po, dalagang Pilipina at iba pa. So, bawat mga rehiyon at lugar sa Pilipinas ay may kanya-kanyang Pangiting Bayan na kung saan ito ay nagpapakita ng ilang pamumuhay. Ang pagkito ang alaman. Tumutukoy sa pinagalan ng pagbuo, sa halaman, ibon, bulaklak at iba pang bagay. Ito ay tutunay na isa sa mga matandang anyo ng panlikan, kung saan naggaling talaga ito sa ating inunugpas na ano ang pinag-nakikita ko sa mga ilang paligid ay binigyan na ito ng kwento tungkol sa pinagmulan ito. Halimbawa, ang alaman ng utang sa naon, kung saan ito ay tungkol sa pag-iibigan na alaman daw ito pagkaroon ay tungkol sa pag-iibigan na Kakat, Lako, tama si Kuya JP. At ang alaman ng Talalpas, ang alaman ng mundong pinatubong. Ngayon, may tutulungan pa ba kayo para sa ating politika pasalimila? Okay, mabuti naman. Ngayon, dumako naman tayo sa ating politika pasalimila. Kung meron tayong politika pasalimila na ating nasalita, meron tayong sinusulat din. Ito ay politika pasalimsulat. Usahin ng sabay-sabay. Ayon And ang puso ang panikikan mula sa naunang paraang pasalindila. Ginawang formal ang mga ito at dumaan sa mahabang proseso ng paglikha at isinulat upang maipasa sa susunod na henerasyon. Okay, so ang ating mga ninuno ay may sistema na ng pagsusulat. Ito ang kailang mga naisulat sa mga dahon ng halaman at inukit nila sa mga bato, kuweba at kahoy. Ang pangulan ng Muntigan Pass ay dumaan sa isang komplikadong proseso pamamaraan at anyo, kung saan ito ay nagulat ng ilang payag na pagsasalaysay hanggang sa mas formal na pagsulat ng akda. Ngunit hindi natin makakailan na ang kwento ay nagmula talaga sa paghahabi o pagsasalita natin. Ngayon ay, saan nga ang lugar nito sa mundo ang mga dalubhasa ay nagkakalisa na ang politika, pasalimbilang o oral na tradisyon ay isa sa mga kauna-unahang medyo upang mailipat ang mga kwento ng isang libing o isang angkat. Masahay ng sabay-sabay. Ang panitika pasalimsulat ay isinulat, inukit at inumit ng mga ninuno sa kasalukuyang panahon ng mga Pilipino at ito ng matutunan nila ang sinaunang
nagpaliwanag sa pasanin nila. Maaari na nakalimutan ng ating mga inuno ang mga iba pang mga kwento. Kaya masasabi natin na kumpleto talaga ang mga aktang politika na naitala ngayon. Ngunit ang mahalaga lamang ay ang esensya o aral na matatagpuan natin sa bawat kwento. Ganito ang katangian ng pasanin-sulat. Una ay naitala at permanency. Ito ay mas permanente dahil nakatala sa papel o ugat, hindi tulad ng pasanin-nila na maaaring mawala o mabago. Tunay nga naman na hindi talaga mawawala kapag ito ay nakatala na sa mga aklat. Maliban lamang na kapag ito ay nasunog na, di ba? At kapag sinasabi natin sa pasanin-nila, maaaring itong mawala o makalimutan natin ang iba pang bahagi ng isang kwento. Pangalawa ay maaaring mamusayan sa sabay. Mas sistematiko at formal. Kadalasang may mas formal at sistematikong estruktura ito kumpara sa pasanin-nila. Malawak na saklaw. Ang mga anyo nito ay maaaring mga nobela, dula, maikling kwento, sanaysay, balita, at iba. Kapag sinasabi natin mas sistematiko at formal, ang pagsaling-sulat ay nusunod natin ang mga estruktura sa pagsusulat gaya naman ng maliit at malaking titik o mga tamang paggamit ng batas. Ngunit sa pasanin-nila ay dapat lang na yung isang salita na may pareho siya ng baybay, ngunit magkaiba ang wika. Kagaya naman ng salitang labi. Anong ibig sabihin nito? Lips, diba? At ibang salita na labi. Ito ay tama, ito ay patay. Ang malawak na saklaw, ang mga anyo nito ay maaaring nagula pera may kwento sa nagsay at balikat na ibang iba na mga bahagi na ng dampang pagsigan na itala na sa ating kasaysayan. Sa paglipas ng panahon, ang mga politika na nagsalaysay lamang doon ay nagpreserba na sa komunita ng pagsusulat kung saan ang paglalathala o pagsulat nito ay nagbibigay ng mas malalim na paraan ng relasyon, pagsusuri at malikhaing pagmulan ng ating panitikan. Ngayon, lumakot na tayo sa pagdidikang pasanin-kwento ko. Basahin ng sabay-sabay. Ano ang politika? Pagsabi ba natin Kroniko. Ang politikang pasanin-kroniko ay ang pagkakasawa-likha ng politikan sa pamamagitan ng mga kagamitang elektroniko o digital na teknolohiya, kabilang ang paggamit ng mga aklat na elektroniko o e-books, computer, at mga online platform tulad ng blogs at messenger. Okay, so, ang pamaraan nito ay ang pagliliwan ng politika sa kasalukuyang forma ng teknolohiya. Sa ganitong pagbabago, ang mga politika na dati na ikita lamang natin sa mga aklat ay nagkakaroon na ng puwang sa mga kagamitang pang-teknolohiya at tila nagiging audiovisual na ang dating nito. Kaya naman naging popular na ang politika natin ngayon sapagkat nakita natin ito sa iba't ibang dimensyon ng thinking. Ganito ang mga elemento at design ng sabay-sabay. Ang paggamit ng CDs, Tape recorders, VHS at iba pang elektronikong aparato. Elektronikong anyo, ang mga aklat na hindi nayari sa
panitikan. Meron pa ba kayong mga katanungan at question? Okay, kung wala na ay magkakaroon tayo ng pangkatang magsasadula. Nais kong suriin kung naunawaan ng paninyo ang pagkakaiba ng tatlong panitikan. Narito ang pamantayan, basahin ang sabay-sabay. Bawat pangkat ay magsasalita ng maikling eksena, 3 minuto na nagpapakita ng pagkakaiba ng tatlong uri ng panitikan. Pasasalita, tradisyonal na pasalita gaya ng kwentong bayan, bubuo sa kalikain. Pasalisulat, nakasulat ng panitikan gaya ng tula, nobela, sanaysay. Pasalitroniko, panitikang makabago tulad ng blog, e-book, social media posts, spoken word movie na naka-upload. Ang pag-aaral sa loob lamang ng 5 minuto, gamitin ang angkop na props, kilos at dialogo upang maging malinaw ang pagpapakita. At narito ang rubrics para sa pagsasadula. Pamantayan, nakakahusay 5 puntos, mahusay 4 na puntos, nagtamang 2 puntos, at kailangan paunahin 2 puntos. Pamantayan, nilalaman, malinaw at kumpleto ang pagpapakita ng pagkakaiba ng makaligila, pasaling-sulat at pasaling-kroniko, kausayan sa pagganap ng natural na sining at kapaniwala ang mga pag-arte ng lahat ng kasapi, pagkamalikhain gumagamit ng malikhaing idea, props at original na konsepto, at nabuang presentasyon, organisadong malinaw ng daloy at pinalipaniwaan na binubuo na 20 puntos. Okay, so ang inyong 5 minuto ay magsisimula na ngayon. Tapos na ang inyong 5 minuto, magsisimula na tayo sa unang pangkat. Palakpakan natin ang unang pangkat. Nakakahusay naman ang 2 pangkat. Palakpakan, mahusay din. At ang 3 pangkat, magaling din. At ang 4 pangkat, wala akong masabi. Nakakagaling. Okay? Ganito ang pangkat sa bawat pangkat. Ang unang pangkat, magaling sila. Ngunit medyo nakulangan ako sa pagganap o pag-arte ng ilang masabi. Kaya naman, nakuha kayo na 19 na puntos. Palakpakan natin. Ngayon, para sa 2 pangkat, magaling din naman sila. Ngunit, medyo hindi na napakita ang kailangang malikhaing idea. Sa paggamit ng props, kaya nakuha sila ng 19 na puntos. Palakpakan natin. At pangatlong pangkat at 4 na pangkat, mahusay, wala akong masabi. Talagang pasok talaga sa ating progress. Kaya naman nakakuha kayo ng 20 puntos. Ngayon ay may katanungan ako para sa inyo. Bilang isang mag-aaral, bakit mahalaga ang politikang pasalindila, pasaling-sulat at pasaling-kroniko sa ating panitikan? O ulitin ko ang tanong, bilang isang mag-aaral, bakit mahalaga ang politikang pasalindila, pasaling-sulat at pasaling-kroniko? Okay, para may thrill ang ating ay pipili ako sa welcome names. Ay! Wala si Vanessa. Ulit tayo. Wala si Sarah din. Ulit sa at meron si Desiree. Mari po bang pakiulit muli ng Ang katanungan? tanong ay, bakit mahalaga sa inyo ang panitikang pasalindila, pasaling-sulat at pasaling-kroniko sa ating panitikan? Napakalaga ng mga panitikang pasalindila, pasaling-sulat at pasaling-kroniko sapagkat sa pamamagitan niyan ay napapahalagahan at naipapalaganap natin ang mga panitikan hanggang sa kasalukuyan. Lalong-lalo na ngayon na ang isa sa mga yung pasaling-kroniko ay ngayong panahon ay alam natin na talamak na ang teknolohiya kung kaya't napakagandang gamitin ang mga panitikan mula na makikita sa
television, sa cellphone, at iba pa. Kung kaya, yan, napakahalaga ng mga pasalinilang, pasalinsulat at pasalintroniko. Kahit anumang uri ng panitikan ay Okay, palakpakan natin si Binibining Hidalon. Ngayon, meron ka bang nais idagdag Binibining Pameron? okay na po. Okay, wala na. Ngayon ay dito nagtatapos ang ating klase. Naway marami kayong naunawaan at kaalaman ngayong hapon. Muli ito ay si Binibining Kuwera